Hello mga ka-travel, panibagong vlog, panibagong lugar naman ang ating papasyalan. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Marilao. Ang Marilao is a first-class urban municipality in the 4th district of province of Bulacan. According to 2020 census, it has a population of 254,453 people and has 16 barangay. Marilao is derived from Tagalog word Marilao, which translates to a yellowish, with its root word rilao. This is in reference to a yellow plant that grow abundantly in the area. Bago pa man maging independent municipality ang bayan ng Marilao, ito ay dating baryo na kabahagi ng kanyang neighboring town na ngayon ay City of Mikawayan. The Franciscan missionary from the Mikawayan built a Bisita Chapel dedicated to Saint Michael the Archangel. Marilao is just like a municipality of Pangil in Laguna, was under the stewardship of the Franciscan Order. Marilao was founded on April 21, 1796. The barrio of Marilao was established as Pueblo, as approved by the Alcalde Mayor of Bulacan and Franciscan Friars of Mikawayan, with the approval of Archbishop of Manila. The Bisita of San Miguel Archangel became the town church, where Padre Vicente Talavera served as its first parish priest. During Philippine-American War in 1901 and 1903, ang bayan ng Mikawayan at ang bayan ng Marilao ay ipinagsama, at noong 1913, ang Marilao ay tuluyan nang naging independent municipality. Ang pangunahing mga kabuhayan sa bayan ng Marilao ay ang komersyo, manufacturing industry, pagsasaka, at pangingisda. Okay, nandito tayo ngayon sa Marcos Highway, Ayan, dadaanan natin itong kanilang SM City Marilao. Ayan. Ayan, shout out kay Kuya Guard, Yan, medyo strict din yung kanilang SM dito, Okay lang naman yun, at least safe yung mga pumapasok dito sa area ng SM City Marilao. Yan, sinlaki rin pala ng SM City Tansa sa Cavite, yung kanilang SM dito sa may Marilao. Ayan. Abangan natin next year, Talagang itong Marilao ay candidate na rin for city, dahil sa kanilang population na 200,000 plus, So ito ay available na for cityhood. Ayan. Kaya abangan natin yung magiging city ba ito sa next year, 2025, dahil may panibago tayong census. Malamang nasa 300 na rin to, 300,000 yung population ng Marilao, Kasi every 5 years nagpapalit tayo ng sa census, yung population ng bawat city, municipality around the Philippines. Ayan. Puntahan natin yung kanilang simbahan, yung Saint Michael Archangel,
Dahil ito yung history na kung paano nagsimula yung bayan ng Marilao. Sa mga panahon na yun, yung mga bayan-bayan talagang kapartner talaga yung simbahan ng Katoliko at ng bayan, Kadalasan yan nung panahon ng mga Kastila, Talagang pagka may bago silang pinatayo na simbahan, katumbas niyan ay panibagong munisipyo, o bayan. Kakaliwa tayo dito at pupuntahan natin yung kanilang simbahan, at nandoon na rin yung kanilang public market at yung dating munisipyo ng bayan ng Marilao. Yan. So yung issue doon sa municipality, dating munisipyo ng Marilao ay siguro yung parking space pa rin, kaya siguro nagpagawa sila ng bagong munisipyo soon to be city, at yan, mas medyo malaki-laki yung space nila doon, at dadaanan din natin mamaya, titingnan natin. Tayo sa may pinaka proper ng bayan ng Marilao, kanilang municipal proper. Ito na yata yung kanilang simbahan sa bandang kaliwa. Basta maraming puno, talagang alam na. Yan, may mataas na parte ng simbahan, yung kanilang tower, kaya malayo pa makikita na talaga. Ayan, at tayo hanap ng parking, para makapwesto tayo, makaikot-ikot tayo dito sa simbahan ng Marilao at yung kanilang public market, Ayan, pasukin na natin yung kanilang simbahan, ayan. Ayan, ito ay dating chapel, na ngayon ay naging parish church na ng bayan ng Marilao, Bulacan. Ayan, tingnan. Talagang makikita nyo sa taas, talagang lumang-luma na, pati yung mga material na mga adobe, ay originally galing dito sa probinsya ng Bulacan, na abundant yung mga adobe dito sa bayan ng or sa probinsya ng Bulacan. Pamilyang bayan. Sama ko na lang kayo. Ayan yung pamilihang bayan ng Marilao, or kanilang public market. Okay, ito yung top view ng kanilang simbahan, Ayan. Kung makikita nyo, talagang gawa ng mga Kastila, dahil yung kanilang makikita nyo sa rooftop ay kadalasan talaga sa mga design ng mga simbahan, lalo na sa Cavite area at Batangas area. Yung makikita nyo talagang yung signature ng building ay kahawig ng cross, ayan. Ayan, sa bandang kanan yung kanilang public market,
Medyo malaki lang rin yung kanilang public market, ano. Pero talaga ang problema talaga rito ay yung parking, ano. Pero dito sa may tapat ng simbahan, pwede naman silang mag-parking, ano. Ayan, kung makikita nyo, talagang itong Bulacan ay malapit din sa dagat, ano. Kaya madalas din sa lugar na to ay yung pag magkaroon ng mga bagyo, no, talagang affected talaga itong bayan ng Marilao. Okay, papunta tayo ngayon sa kanilang municipal hall, ano, ng bayan ng Marilao. Ayan. Masang iba ng munisipyo? Munisipyo? Bago? Dulo pa? Thank you, ah. Okay, nandito tayo ngayon sa kanilang municipal hall, ano. Ayan. Medyo malaki itong kanilang municipal hall, ano. Ayan. Pamahalang bayan ng Marilao. Okay, punta tayo ngayon sa kanilang Divine Mercy, ano. Ito yung pinaka most popular dito sa bayan ng Marilao, yung Divine Mercy. Pagka panahon ng mga undas, ano, ito yung talagang number 1 na pinupuntahan ng mga tao, ano, magmula sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila, pati na rin yung bayan ng Marilao o probinsya ng Bulacan. Ayan. Ng Marilao River, ano. Medyo malinis na. Okay, nandito tayo ngayon sa simbahan, ano, ng Divine Mercy. Puntahan natin yung sa loob. Ayan, maraming mga upuan dito. Siguro pag minsan-minsan dito siguro sila nagmimisa, no? O kaya yung may mga namamanata, no, na nanggagaling sa iba't ibang lugar. Ayan, maraming mapag-upuan dito. Ayan, meron silang ditong parang maliit na prayer room, ano. Ayan, tingnan natin. Dito na rin yung sisindi ng kandila. Ayan. Yan. Maliit na prayer room, ano. At dito sa kanan natin may panibagong maraming upuan, ano. Ayan.
Siguro kung may mga excursion, ano, yun, mga pumupunta rito, no, kung magkaroon sila ng mga prayer, ayan, pwede na dito dinadaos. Yan para sa mga may sasakyan, ano, pwede palang dalhin dito yung mga yung motor nyo, ano, habang nag-iikot, ano, station by station ka, dahil napakalawak ng lugar na to, no. Yung ginawa natin, naglakad na lang tayo, no, kasi hindi natin alam. Yan, ito yung kanilang last station. Baliktad yung ano natin, pakita ko lang sa inyo, no. Yung mga Station of the Cross, pagkamatay ni Jesus. Paikot yan, ano, lahat ng station nandito na. At yung nasa gitna niya, yun yung Divine Mercy statue na isa sa pinakamataas, ano, sa buong Asia. Or sa buong mundo. Yan, paikot to, no? Madadaanan yung lahat ng station. Kaya yung mga namamanata at sa panahon ng undas, ano, maraming pumupunta talaga rito. Dinadayo ng mga tao, no? Kaya siguro talagang pinalakihan nila, ano, dahil punong-puno ito ng tao sa panahon ng undas. Ayan. Ayan yung Divine Mercy statue. Yan, napakataas. Mamaya papaliparan natin yung drone, ano, para makita nyo lahat. Kaya pala may kalsada dito, pwede palang sasakyan, ano, habang nag-iikot kayo. Ayan. Ayan, malapit na tayo. Yung statue ng Divine Mercy, no. Pwede rin kayong mag-picnic dito, no? Yan. Habang nandito kayo, may mga parking space dyan. May nakita ko kanina nag-picnic yung iba. Pwede no? ba? Yan, sabi ni Kuya Guard, pwede pala. Pwedeng iikot yung motor dito, kaya yung kotse, ano? Basta pag galing nyo sa labas, kanan kayo agad. Yung ginawa ko kasi, kumaliwa ako eh. Para maumpisahan nyo yung first station, ano? Yan, meron din silang gym dito, no? Or malaking, ano, hall. Ayan, naglalakad lang tayo dahil hindi natin alam, ano.
Okay, ang Divine Mercy nito ay dedicated to Divine Mercy of Marilao, Bulacan, ano? Under the jurisdiction of Diocese of Malolos, ano? Ito ay isang Roman Catholic Church. At yung first mass nito ay was held in February 2, 1992. Tagal na rin pala, no? Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking vlog. Thank you po.